Kaysa kong kigalaan, kumusta ka karon sa imong kahimtang? I hope nga naa ka sa mayong kahimtang. Hallelujah. Welcome back again sa ako ang official YouTube channel What the Bible Says God Says. O padayon ta mga kaisan ko kigalaan, sumala sa tahas nga gihatag kanato sa Dios. Mao gayud ang pagpanudlo sa iyang mga pulong matod pas Biblia. Preach the word in season and out of season, no? Ato gayong imbata padayon ang pagmantala sa pulong sa Dios, mahigayon ta wala matupas mandato kanato sa pulong sa Ginoo. Inigtak na kagabi ang mga kaisan ko aduna na usay usa ka proposition nga atong i-resolve. Inigtak na atong hatagan o pagtagad mga kaisan ko gilaan gikan sa atong mga concern usab nga mga amigo. Hallelujah nga nagapa abot dangat nga ri kanato sa mao nga mga issue biblikanhon mo yatong paghisgutan ni takna karon sa gabion pansama sa ato ang naandan na nabatasan matag discussion adto na gayud tay background mga kigson ko nga mga langit nung alawiton. Hallelujah, para nga panindot ang ato ang panagtuon usab. So atong itugtog kini usa ka awit mga kigson kung ikaw Hesus ang akong gihigugma. Ikaw ang gihigugma, Jesus, ning kinabuhi daigong ka, wala na ilain pa, nagipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang Gihigugma, Jesus, ning kinabuhi daigong ka, wala na ilain pa, nagipangandoy ko, kundi ikaw, Jesus. okay mga kaigsong ko kigalaan adto na tagyod sa discussion proper ninitak na karon sa kagabion. Adunay usa ka proposition dinhi ninitak na karon nga atong i-resolve, no? Resolve that there will be a resurrection of both the wicked and the righteous according to the Bible. Pwede pasabot akong pamatud-an nga adunay panagkabanhaw gayud sa mga minatay, sa mga dautan o sa mga taong matarong sumala sa balaang kasulatan. Para atong masabtan og maayo kini nga panaghisgot ato na i-define mga kaigsong ko ang word nga resurrection according to the dictionary, Webster English Dictionary. Resurrection is the rising again to life of all the human dead before the final judgment. Ang panagabanhaw mao kini ang pagbangon balik sa taong patay na sa dili pa mahitabo ang final judgment day. So buti pasabot mga kaigsoon ko nga adunay kapanahunan nga mubangon ang mga patay, meaning to say makabaton balik sila og kinabuhi. Ang resurrection, ang panakabanhaw mao ang pagbaton balik og kinabuhi niadtong mga nangamatay na. Pangutana, biblikanhon ba kini nga doktrina mga kaigsunan ko? Tubag, very very biblical. Why? Because in the New Testament alone lang there are 40 verses nga nagahisgot nga aduna gayoy resurrection nga magakahitabo sa katapusan nga mga kapanahonan. But in spite of these numerous verses in the Bible nga nagahisgot nga aduna gayoy panagkabanhaw nga mahitabo mga kaigsoon ko kigalaan, and yet aduna paghihapoy mga katawhan nga nagadumili sa pagdawat niini nga kamatuoran nga adunay panagkabanhaw. Dili ta matingala mga kaigsoon ko nga sa atong kapanahonan karon adunay mga sikta, adunay mga pundok sa relihiyon, adunay mga kasimbahanan nga nagadinay sa mao nga doktrina mga kaigsoon ko sa panagkabanhaw. Kay gani panahon pa man sa atong Ginoong Kristo mga kaigsoon ko kigalan adunay sikta nga gitawag og Sadducees. Tansang mga pagtulunan mao usab nga nagadumili sila, nagadinay usab sila nga aduna gayoy panagkabanhaw. Sumala sa Mateo 22:23 mao kining giingon sa pulong sa Dios. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection.
and ask him concerning these matters. Adunay mga pundok sa katawhan kaniadto mga kaigsoon pangaming dool kang Kristo gitawag og mga sadusyo. Matod pa dinis bala ang kasulatan nagalimod usab sila. Ilang gipanghimakak mga kaigsoon ko ang pagkabiblikanhon sa maong doktrina mahitungod sa panakabanhaw. Kung kini nga mga pundok sa katawhan mga kaigsoon ko gihingadnan kini ni Apostol Pablo sa iyang ikaduhang sulat ngadto kang Timoteo sa 2 Timoteo 2 bersikulo 18 ingon nga mga katawhan nga nanghisimang gikan sa kamatuoran. 2 Timothy 2:18 nagingon, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection have passed already, and they have overthrown the faith of some, of many. Mga kaigsoon kong kikalaan, matod pa ni Apostol Pablo, kini mga tawhan nga nag-deny ni ini nga doktrina may tungod sa panakabanhaw. Mga katawhan kini sila nga nanghisimang sa kamatuoran. O niya mga katawhan usab kini sila nga nagapaangin sa pagtuo sa kadaghanan. Abi man gud ninyo mga kaigsoon ko, if I were a wicked person, no. O niya makadungog ko ani nga doktrina nga walay panagkabanhaw. Dili na ko mahadlok mga kaigsunan ko. Kay kung walay panagkabanhaw, there is no judgment day at all. Kayon sa may kapuslanan sa judgment day, banhawon niya ang mga patay o niya wala di ay ito'y mga silot o dili sila pagkasilutan. So mga kaigsunan ko, ang posibleng mahitabo mao nga magpatuyang ang usa ka taong daotan sa iyahang daotang mga binuhatan. Kay kung mamatay siya, wala na may panagkabanhaw aron hukman pa sa silot, di ba? So klaro ang tataw nga kining mao nga doktrina, mao kini ang doktrina sa mga tao nga nanghisimang sa kamatuoran. Follow up question, kinsa bagayon ang iyahang pagabanhawon? Sumala sa balaang kasulatan, of course, unang tubag nato nini mga kaigsunan ko is ang mga nangamatay. Banhawon pa din ng mga buhi, nagsigara ang mata. Siyempre, ang katog yung mga nangamatay mo to sila ibanhaon. Matod pa sa Surigao nga lingwahe dito mga ano pa dito na pagkalaong nila. Kalimot na ako. Dito mga nahayo na. Amo dito, of course, ang banhaon sa atong Ginoo in the last days mga kaigsunan ko. Ikaduha nga tubag mga kaigsunan ko, sumala sa balaang kasulatan ang banhaon sa Dios mao ang mga matarong o ang dili matarong. Litra por litra kung basahon buhat 24 bersikulo 15 og nagabaton diha sa Dios sa samang paglaom nga panagdawat usab niini nila ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong og sa mga dili matarong. So adunay paglaom gayud sa pagkabanhaw. There's a hope of resurrection according to the Bible. Hope for the righteous and also hope for the unrighteous. Ang hope mga kaigsunan ko for the righteous is that mao kini ang kapanahonan nga gantihan sila sa Dios sumala sa ilahang mga binuhatan. Kung ikaw nakapangalagad sa Ginoo, nagdawat ka kang Kristo, nagkinabuhi kang Dios nun og matarong, of course, ang hukom sa Dios, ang ganti sa Dios nimo, ang ipakanaog nga pahamtang sa Dios kanimo is ang eternal life to be with Him forever. Pero kung ikaw sa katao nga dili matarong o sa kataong dautan, of course ang ipahamtang usab diha sa Ginoo nimo mao ang hukom sa silot mga kaigsunan ko. So ang purpose sa panagkabanhaw aron adunay mapakanaog ang Dios nga hukom sa silot mga kaigsunan ko kigalaan. Juan 5:28 ngadto sa 29 tan-awa ang pulong sa atong Hesus Kristo. Naga-confirm siya mga kaigsunan ko niining mao nga doktrina sa panagkabanhaw. Sa ako nagikaingon dili lang ang matarong ang banhawon kundi ang daotan usab do na magutay mga higala nga di mo tuo nga ang Dios mo banhaw sa mga daotan. No, nasayod man ta sumala sa balaang kasulatan nga ang pagkabanhaw mao kini siya ang prerequisite para nga mga tubang tagtanan sa hukmanan og sa ingon ni ana o pakanaog na ang Dios sa iyang hukom nga rin nato. Kung ang taong daotan banhawon mga tubang siya sa hukom silutan man gyud sa sumala sa balaang kasulatan, therefore tayong ilang pagto ang Dios gugma man dili mo silot
wala na lang po sila magtuo sa panagkabanhaw. Kay useless man ang panagkabanhaw sa taong dautan kung dili sila pagasilutan. So mo ni giingon nga ratsada na ini nga doktrina mga kaigsunan ko. Kayo iya may paghukom sa silot, iyay matod pa sa suriganom, iyay panagkabanhaw isab na mahitabo. Pero sukwahi sa giingon dinhi sa balaang kasulatan 5:28-29 sa Juan. Ayaw ka mo kay bulong matod pa sa atong Hesus Kristo niini nga ang takna nagasing abot na. Nga ang tanan gyud no, nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. 29. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggulang nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga nagabuhat og dautan managpanggula usab nga binanhaw ngadto sa paghinukman sa silot. Tanawa ka. Ang Dios gayod mo banhaw usab sa mga taong dautan aron sila iyang masilutan sumala sa balaang kasulatan. Maingon nga ang Dios kinahanglan mo banhaw sa mga taong matarong aron sila iyang gantihan. Ingon usab ni ana kasigurado nga ang Dios mo banhaw sa mga taong dautan aron sila iyahang pagasilutan. There are those who do not adhere to this biblical doctrine nowadays, and they claim that God don't punish anyone because according to their belief, God is love. Dili ta makig-argue mga kaigsoon ko nga God is love. Pero mga kaigsoon ko kinahanglan usab atong masayran nga God is justice. No, sa ako nang gikaingon sa una nako nga mga vlog, tinuod nga ang Dios gugma 1 John 4:8. Pero ang Dios usab hustisya sa laing bahin mga kaigsoon ko, iyahana nga kinaiya nga ang Dios hustisya. Meaning to say, as sure as His reward to the righteous people, sure usab mga kaigsoon ko kilan ang iyang punishment ngadto sa mga wicked ones. Sumala sa walang kasulatan. The word punish, no, the word punish was repeated in the Bible 81 times from the Old to New Testament. Punish, word punish lang. Wala labot ang punished, past tense with letter ed. Wala po ilabot ang noun nga punishment. Punish lang yun. 81 times in the Bible. And yet, sa ako nagkikaingon, in spite or despite sa numerous verses in the Bible nga God will punish, adunay mga katawhan sa gihapon sa atong panahonan karon nga wala o dili mo tuo nga ang Dios mosilot. Lagi matod nila kay ang Dios gugma mao lagi niya nakadaot na to. Basahan ninyo ang tibuok nga Biblia. Kung part lang ang imong basahon, ang Dios gugma ragi imo makitaan. Kung basahon pa nimo og tiwas, do na pa kay daghang makitaan mga kaigsoon kung kinsa og unsa ang Dios nga atong gipangalagaran. Mosait ko isa ka verse sa daang tugon, isa ka verse sa New Testament usab nga ang Dios gayud mosilot. Daghan kayong verses no, pero duha lang ang akong isait. Old Testament akong isait nga ang Dios gayud mo panis. Leviticus 26 verse 18 mao kanang gingon sa Ginoo, and if you will not hear, yet to all this hearken unto me, I will punish you 7 times more than your sins. Patod pa sa Ginoo, kung dili gayud kamo maminaw sa akong isulti diha kaninyo, kung dili gayud ninyo tumanon ang akong mga pulong, ang akong kasuguan, then unya ako kamong pagasilutan 7 times ang akong isilot sa inyong mga sala. Tanawa ka? Dili basta-basta dahil kumusilot ang Ginoo mga kaigsoon ng kikilaan. 7 times pagani gyud ay. No? Ayaw kumpiyansa. Ang Dios mosilot, basig magkumpiyansa kay ang Dios gugma. Kung pabadlong na lang ka, unsa-unsa na lang ang imong gusto nga buhaton mga kaigsoon kong kikilaan, delikado ka sa adlaw sa paghukom. Kay ang Dios sa ako nang gikaingon hustisya. New Testament verse nga ang Dios mosilot. Hebrehanon 10:29. Sa inyong paghuna-una, unsa pa kalabi pa kamabug-at gayod sa silot nga mahiaguman sa tao nga magayatak sa anak sa Dios o magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaan. So on and so forth. Naghiskot din mga kaigsoon ko si Apostol Pablo nga moabot ang kapanahonan nga adunay labi pa ka mabug-at gayod nga silot nga ipahamtang ang Dios batok kanila matod pa dinis balang kasulatan nga magayatak sa anak sa Dios. Ang tanang pagpakasala mga kaigsoon ko adun na gayoy silot kung dili nato kini hinulsulan. In short, ang Dios gayod mosilot. God will recompense
according to our deeds. Sumala sa balaang kasulatan, sumala sa Biblia. Ang word nga recompense, mga kaigsoon ko, is an equivalent return for something we have done. Iman ini, equivalent return for something that we have done. Kung unsang imong gibuhat, ang recompense, atbangan pod ka. Kung maayo ang imong gihimo, maayuhan pod ka sa Dios. Kung daotan ang imong gihimo, daotan usab ang imuhang matagamtaman o ang imong dangatan, mga kaigsoon ng kigalaan. Gitawag na siya nga recompense sa English nga term. So akong basahon, mga kaigsoon ko, ang bersikulo nga God will recompense. Sumala sa atong mga binuhatan, iyang ipakanaog ang iyang pahamtang, ang iyang judgment, iyang ibase sa atong binuhatan. Dili kay ang basihan sa Dios, ang susihon sa Dios ng mga binuhatan lamang sa mga matarong, okay, langit ka. O niya, ang mga binuhatan sa daotan, never mind. Dili na pwede. Tanan nga mga binuhatan, mga kaigsunan ko, susihon, sumalas bilang kasulatan. Pinadayag 20, versikulo 11 nga to sa 12, akong basahon. Ato pa ni Santos nga Juan, unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga puti og ang nagalingkod niini. Gikan sa iyang atubangan mipahawa ang yuta og ang langit. Og walay dapit nga nakaplagan alang kanila. 12, og nakita nako ang mga nangamatay, mga dagko og mga gagmay, sa to bata ni og mga hamtong, nga na nagtindog sa atubangan sa trono. Og trono, judgment seat na ni, judgment throne na ni sa Ginoo, mga kaigsoon ako. Og dihay mga basahon nga gipanagbuklad. Unsa kini nga mga basahon na may laing basahon usab nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga nangamatay gipanaghukman, pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, sumala sa ilang mga binuhatan. You see that? The last phrase of this verse is very, very important. Matupad dinhi, mga kaigsoon ako, og gipanaghukman sila, sumala sa ilang mga binuhatan nga nahisulat dito sa basahon. So ang Dios, mga kaigsoon ko, adunay basahon. Gitawag kini siya nga basahon sa atong mga binuhatan. Aduna usay gitawag nga basahon sa atong kinabuhi, Lamb's Book of Life. Pagdawat nimo kang Kristo, matupas bala ang kasulatan, ang imong pangalan isulat na dito sa basahon sa kinabuhi. Ang tao nga wala pa diha kang Kristo, mga kaigsunan ko, o bisan ang naanak kang Kristo, ang tanalato nga mga gipanghimo ibabaw ni ining kalibutana, gipang-record ng tanan ato sa Ginoo, mga kaigsunan ko. Mao nga pag-abot sa kapanahunan, pag-abot sa last days, pag-abot sa before Judgment Day, mag-una man gid, mga kaigsunan ko, ang Resurrection Day. Pag-abot sa Resurrection Day, matupas itong gibasa ganina, tanan nga mga atoa sa lubong nga mga patay, siyempre, tuwa na gani sa lubong, no, kay patay. Wala ba ito sa lubong nga buhi pa? Ang tanan nga mga atoa sa lubong, managpakadungog sa iyang tingog, matupas bala ang kasulatan. Unya, managpanggula na silang tanan. Inigula nila, mga kaigsunan ko, dagan ta sa pinadayag 20, karon din itong gibasa, 11 o 12, managpanindog na sila dito at tubangan sa trono. Samtang sila magtindog dito, sumala sa Biblia, akong gibasa, adunay balasahon dito, mga balasahon nga gipangbuklad. Usa na dito sa mga balasahon nga gibuklad, mga kaigsunan ko, mao ang balasahon sa atong mga binuhatan, samtang buhi pa ta dinhi sa kalibutan. Og matod pa sa last part, mga kaigsunan ko, sa bersikulo atong nabasa, og kining mga minatay gipanaghukman sila, sumala sa ilang mga binuhatan. Kung ikaw nagkinabuhi nga matarong og Dios nun, of course, dili ka silutan sa Dios. Kung dili, hatagan kag kinabuhing walay katapusan uban kaniya dito sa langit. And that is blessing. Pero kung wala nimo nadawat si Kristo, wala ka nang alagad sa Ginoo, nagkinabuhi ka nga dili balaan og dili Dios nun og dili matarong, di gani ka tig simba-simba na, wa gani kay basa-basa si imong Biblia, wa kay ampo-ampo. Mga kaigsoon ko kigalaan, mugula ka nga binanhaw ngadto sa paghinukman sa silot sa linaw nga kalayo. And that is because He is the God that recompense. Kung unsang atong nahimo, mausab na ang iyang buhaton rin nato. It is an equivalent return for something what we have done. Mga kaigsoon ko, follow-up question. Kinsay atong garantiya sumala sa Biblia
nga makasiguro ta nga adun na gayoy pa nagkabanhaw. Of course, ang number one guarantee is ang pulong sa Ginoo nga akong gipangbasa ganina. Daghan kay gipanghisgutan mga kaigsoon ko nga ang Dios gayud mo banhaw, moabot ang kapanahonan. Banhaw niya ang tanang mga minatay. Mo na ang number one nato nga guarantee. Ang pulong sa Dios ang Biblia. Kamaturan ng Biblia mga kaigsoon ko, pulong man is Ginoo, ang Dios di man gid makapamakak, no? So number one nga garantiya mao ang pulong sa Dios. Ikaduha nato nga garantiya nga do na gayoy resurrection, mao nga atong Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 15 versikulo 13. Matod pa sa Biblia, kung wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay, nan bisan si Kristo wala usab di ay banhawa. Pero kitang tanan sayod nga si Kristo gibanhaw, di ba? Tanang relihiyon nagtuo nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga minatay. So mao kini mga kaigsoon ko, ang atong garantiya nga kita gayud pagabanhawon usab niya. Bersikulo 16. Kay kung ang mga nangamatay dili man pagabanhawon, nan si Kristo wala usab di ay banhawa. No, buti pasabot. Tungod kay si Kristo gibanhaw man gikan sa mga minatay, pagabanhawon usab gayud niya 100%, pagabanhawon gayud usab niya kinsa iyang banhawon? Siyempre, kadtong nangamatay na. Unya dayon mga matarong og mga daotan, matupas bala ang kasulatan, pagabanhawon ana sa Dios. Since there are many verses in the Bible that Jesus was resurrected from the dead, therefore we believe and embrace the doctrine that there will come a time nga is i-resurrect sa Ginoo ang tanang mga nangamatay, no, maayo og daotan in the last days. Mao ni ang doktrina sa panagkabanhaw. Doon na gayo pagkabanhaw mga kaigsoon ko. Akong na-resolve niningtak na akaron ang proposition nga nagkanayon ay resolve that there will be a resurrection of both the wicked and the righteous according to the Bible. So dalay ko ng Ginoo mga kaigsoon ko. God bless you all. Padayon ta sa ato ang mga panagtuon. And then, lest I forget, kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, i-subscribe na. Unya i-share na to ni mga kaigsoon ko para nga daghan pa sa atong mga kaigsoon ko kikilaan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. God bless and bye-bye.